Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Patay ang isang bata sa Tondo, Maynila matapos masabugan ng napulot niyang mga paputok. Sugatan naman ng kanyang kalaro na ooperahan dahil sa insidente. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Magkasamang naglakad ang dalawang batang ito papuntang A. Lorenzo Street sa Tondo, Maynila kagabi. Ang isa sa kanila, may dalang mga paputok na napulot lang umano nila ayon sa pulisya. Maya-maya, umupo sa tabi ng kalsada ang mga bata at sinindihan ang dalang paputok. Wala pang isang segundo, nakagigimbal na pagsabog ang yumanig sa lugar. Biglang may sumabog po, sobrang lakas talaga as in malakas. Then may lumapit po sa amin na isang residente na may nasabugan nga daw pong bata. Tumakbo agad kami papunta ron. Patay ang 12 anyos na lalaki, habang sugatan at isinugod sa ospital ang kanyang 12 anyos na kalaro na nakatakda raw operahan ayon sa ina ng bata. Sabi niya po, lalabas lang daw po siya, may bibilin daw po siya. Biglang, yun po, may narinig kami malakas na dun sumabog. Tapos yun nga daw po yung anak ko. Kaya sabi ng anak ko, hawakan mo yung kamay ko, kasi ang lamig ko, nanginginig nga po siya dun. Sige, sabi ko, nak, dito lang ako, hindi kita iiwan. Hindi ko kaya talaga na makita ng ganun anak ko siya. Ayon sa pulisya, piccolo at isang hindi patukoy na fountain type na paputok ang sinindihan ng mga bata. Napulot nila ito sa kalsada. Yung isa, sinindihan niya yung nakuha niyang paputok, ito yung piccolo. At pag sindi niya rito, sumabay din yung hawak-hawak nitong isa. Ang sabi dito, ang nakuha niyang parang paputok ay para siyang fountain. At yun na ang dahilan ng pagsabog. Yung piccolo, bawal yun. Hindi natin alam yung fountain. Ipinagbabawal sa barangay 223 ang pagpapaputok. Paalala nila sa mga residente, huwag nang gumamit nito dahil lubhang delikado. Talagang dati pa naman po talaga pinagbabawal na po yan, ma'am. Ngayon kahit dito naman sa barangay namin, pag may nakikita kaming bata nagpapaputok, kinukuha naman namin. Ngayon binaban na po namin. Kahit sinong nagtitinda, bawal po talaga. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa trahedya. Nauna nang nagbabala ang DTI sa publiko na huwag nang pulutin pa ang mga paputok na hindi pumutok. Base naman sa Executive Order No. 36 ng 2023 sa Maynila, hindi pwedeng magpaputok kung saan-saan lang. Pinapayagan ng paputok at pyrotechnic devices sa mga community fireworks display na may permiso mula sa lokal na pamahalaan. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lumagpas na sa 100 ang pinakahuling bilang ng mga nabiktima ng paputok sa bansa sa pagsalubong sa 2026. Batay sa datos ng Department of Health, 112 na ang nabiktima ng paputok batay sa kanilang monitoring mula December 21 hanggang 28. Pinakamaraming nasabugan ng paputok sa Metro Manila na may 52. Sunod sa Ilocos Region na may 12 at Central Luzon at Western Visayas na may 9. Ayon sa DOH, karamihan sa mga biktima ay mga batang lalaking edad 5 hanggang 14. Karamihan sa kanila ay nabiktima ng 5-star, boga, quitis, piccolo, plapla at whistle bomb. Patay ang isang lalaki sa Mabalacat, Pampanga matapos tamaan ng ligaw na bala. Ayon sa pulisya, nakaupo ang biktimang si Raul Pangilinan sa harap ng kanilang bahay sa Barangay San Francisco noong bisperas ng Pasko. Nang may maramdaman siya sa dibdib na inakala niyang binato siya. Nakita na lang ng mga saksi ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang dibdib at tuluyan siyang nawalan ng malay. Isinugod siya sa ospital pero binawian din ng buhay. Sabi ng pulisya, mula sa isang air gun ang pellet na tumama sa biktima. Tumanggi muna ang pulisya na magbigay ng iba pang detalye habang inihahanda ang posibleng pagsasampa ng reklamo laban sa kanilang person of interest. Binaha ang ilang bahagi ng Davao City nitong weekend. Nagmistulang dagat ang kalsadang yan sa Bunawan District kasunod ng malakas na ulan. Pahirapan ang pagdaan ng mga motorista. May ilang sasakyang tumirik at may mga stranded din. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nagbuhos ng ulan sa Davao City at iba pang bahagi ng Mindanao. Easterlies pa rin ang posibleng magpaulan sa Mindanao at malaking bahagi ng Visayas. Shearline naman sa Samar Provinces at Sorsogon, habang hanging amihan dito sa Metro Manila at iba pang panig ng Luzon. Sa mga susunod na oras, uulanin ng halos buong Mindanao at ilang bahagi ng Visayas base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. May ulan din sa ilang panig ng Northern at Southern Luzon.
Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Ngayong huling Lunes ng 2025, naitala sa Baguio City ang 14.2 degrees Celsius na minimum temperature ayon sa Pag-asa, habang 22.6 degrees Celsius naman dito sa Quezon City. Doble ingat po sa sunog ngayong magbabagong taon pa naman. Sa Quezon City, halos 100 pamilya ang nawalan ng bahay sa sunog na sumiklab dahil sa hinihinalang iligal na paputok. Balitang hatid ni James Agustin. Nagangalit na apoy at mga panausok ang bumalot sa residential area na ito sa Barangay Commonwealth, Quezon City pasado alas 8:40 kagabi. Mabilis na kumalat ang apoy sa magkakadikit na bahay na gawa sa light materials sa Riverside Extension. Gumapang ito hanggang sa madamay ang mga bahay sa San Pascual Street. Sa laki ng sunog, kinailangan na itaas ng Bureau of Fire Protection ay ikalimang alarma. Nasa 50 fire truck ang rumisponde sa lugar. Sa kasagsagan ng sunog, nagtamo ng second-degree burn sa mukha si Jessie. Agad siyang ginamot ng mga rescuer. Yung binalikan ko yung asawa ko dahil nandun pa, saka yung anak ko, binalikan ko. Sabi ko, lumabas na kayo, dyan makukulong kayo. Yung pagbalik ko, sa sobrang init, parang nasunog na. Sa sobrang init, kahit nagbuhos agad akong tubig. Hindi naman lubos sa kalain ng taxi driver na si Nicolas na wala na siyang aabutan na bahay. Nangyari ang sunog habang namamasada siya, kaya walang naisalba ni isang gamit at damit. Siyempre, mahirap pero kaya naman yan. Hindi naman ibibigay sa atin lulod dyan kung hindi natin kakayanin. 68 anyos na ako, ngayon lang nangyari sa akin to. Ang ibang residente lumikas sa kalapit na covered court. Si Zacarias na abo hindi lang ang bahay, maging ang kabuhayan na tindahan. May pumutok sa tabi namin. Tapos pag-akyat namin, yung apoy na tumatagbo na sa amin. Tapos makyat ako. Bakit kami dala ng manugang ng anak ko. Buhos kami ng tubig, mas lalo lumiliyab, hindi namin na makaya. Napula ang sunog matapos ang 3 oras. Ayon sa mga taga-barangay, mahigit sa 50 bahay ang nasunog. Apektado ang halos 100 pamilya, katumbas sa 500 individual. Nagpapaluto na po kami ng mga pagkain para sa kanila. Nagpadala na rin po kami ng mga modular tent, yung mga banig. Tinitingnan po namin kung may mga babies din po. Baka sakali po may mga bata, pwede po natin mabilhan ito ng mga diapers o mga gatas. Medyo nahirapan po kami kasi ang dam po natin, isang daan na po natin. Isa lang, paikot lang ito. Tapos yung pinakamin po natin ng kasaba mismo. Kaya kami ay naglatag kami ng 10-12 imedya para mating namin yung pinakadulo. Inalam pa ng BFP ang sanhi ng apoy na nagsimula sa ikalawang palapag ng isang bahay. Pero tingin ng mga taga-barangay may kinalaman ito sa iligal na paputok base sa pakipag-ugnayan nila sa mga residente. Di umano po, meron pong nakita sila na lumipad na kwitis doon po papunta sa bahay. At sabi naman po ng iba dahil raw po yun sa boga. So kung isusumatol-tol po natin, lahat po yan sa mga iligal na paputok. Nananawagan naman ng tulong ang mga residenteng nasunugan lalo na't magbabagong taon. Kung sino man sila na medyo may magandang kalooban, hinihingi po namin ang kunting tulong po sa inyong lahat. Sa hirap na nangyari sa amin, magbibigay sila kung anong ibibigay, tatanggapin namin. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nabalot ng andap o frost ang ilang pananim sa Benguet dahil sa sobrang lamig. Chris, gano'n nakakalamig doon? Rafi, ayon sa Pag-asa, bumaba ng hanggang 10.6 degrees Celsius ang temperatura sa Ato kaninang umaga. Isa yan sa mga dahilan ng pagkakaroon ng andap sa mga pananim. Nangangamba ngayon ng mga magsasaka na baka masira ang kanilang mga tanim kung magtuloy-tuloy ang lamig. Inaasahang mas lalamig pa sa mga bulubundukin o matataas na lugar sa Northern Luzon pagsapit ng Enero at Pebrero dahil sa amihan. Mahigit 200 boga naman at iba pang ipinagbabawal na paputok ang nakumpiska ng mga otoridad sa iba't ibang lugar sa Nueva Ecija. Mula na yan sa isang araw na operasyon ng pulisya kahapon. Hakbang ito para tiyaking ligtas ang publiko sa pagsalubong sa bagong taon. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad na bawal ang pagbebenta ng paputok sa mga hindi designated area.
Sa Cavite naman, umabot sa halos 700 ang nakumpiskang iligal na paputok at boga sa isinagawang Ligtas Paskuhan 2025 ng pulisya. Tinatayang nagkakahalaga ng mahigit sa 30,000 piso ang mga nakumpiskang paputok at boga. Binigyan ng citation ticket ang mga nahuling lumabag sa ordinansa laban sa mga iligal na paputok. Umabot naman sa halos 11,000 iligal na paputok at boga ang pinagsisira ng pulisya sa Lingayen, Pangasinan. Nagkakahalaga yan na mahigit sa 87,000 pesos. Patuloy na paigtingin ng pulisya ang kanilang operasyon kontra paputok. Hinihikayat nila ang publiko na gumamit na lang ng mga alternatibong pampaingay sa pagsalubong sa bagong taon. Biglang natumbang pine tree na yan sa kahabaan ng Leonard Wood Road sa Baguio City. Nahila pa ang kawad ng kuryente na nagpatumba sa 4 na poste. Damay sa insidente ang 5 sasakyan. Wala namang naiulat na sugatan. Nagdulot naman ng pagbigat sa daloy ng trapiko ang insidente. Nawalan din ng kuryente sa 20 barangay. Inabot ng 5 oras bago natanggal ang pine tree sa kalsada. Naibalik na rin ang kuryente kinagabihan. Arestado ang 3 lalaki matapos pagtulungan umunong bugbugin ng isa pang lalaki sa Valenzuela. Nasawi ang biktima na dati raw nakaaway ang isa sa mga suspect. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Hindi na nakapagdiwang ng Pasko ang 34 anyos na lalaking yan matapos bugbugin, hatawin sa ulo ng martilyo at saksakin ng mga kapitbahay ng kapatid niya sa Barangay Lingunan, Valenzuela City. Yung ating biktima ay dumating sa bahay ng kanyang kapatid upang mag-celebrate ng Noche Buena. Maya-maya, tinawag siya ng ating mga suspect. Paglabas po niya, yung isa sa mga suspects natin ay sinuntok siya. Yung isa doon may hawak na martilyo at yung isa naman ay may hawak na kutsilyo. Sinubukan pang isugod sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Ilang minuto bago sumapit ang Pasko, naaresto ang 3 suspect. Lahat po sila, ang ating mga suspect ay positive po sa alcoholic breath examination. Mayroon na silang dating alitan na kung saan ang ating biktima allegedly ay sinuntok niya yung isa sa ating mga suspects. Reklamong murder ang isinampa laban sa mga suspect na sa kulungan na ng Valenzuela Police nagpasko. Nakuha lang po yung panic bit tungkol po sa nangyari. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga gusto mag-ingay sa pagsalubong sa bagong taon, may panawagan ng isang grupo at ang Bureau of Fire Protection na gawin yan sa ligtas na paraan sa halip na sa delikadong paputok. May ulat on the spot si Christian Manyo ng Super Radio DZBB. Christian? Rafi, hinimok ng EcoWaste Coalition ng publiko na gumamit na lang ng mga alternatibong pampaingay sa pagsalubong sa bagong taon. Yan ang panawagan nila 3 araw bago magpalit ang taon, katuwang ang Bureau of Fire Protection sa kanilang kampanya na tinawag na Iwas Paputoxic sa Barangay 179 sa Caloocan City. Sa halip daw na gumastos pa para sa paputok at pailaw na bukod sa delikado sa kalusugan, ay masamang epekto sa kalikasan maging sa mga hayop dahil sa usok, basura at taglay na kemikal. Hinimok ng grupo ang publiko na gumamit na lang ng mga kaldero, baon ng niyog, tansyan, bote na plastic, instrumentong pangmusika, radyo at speaker at iba pa na bukod sa tipid ay ligtas at iwas pa sa sunog. Rafi? Maraming salamat, Christian Manyo ng Super Radio DZBB. Bago magpalit ang taon, marami ang nasurpresa sa malaking plot twist ni Kapuso actress Carla Abellana. Muli na kasi siyang ikinasal. Narito ang latest. Glowing and radiant bride si Kapuso actress Carla Abellana while walking down the aisle in a Rosa Clara wedding dress. Habang naghihintay sa altar, si Dr. Reginald Santos. Nagpalitan ng I do's ang dalawa sa isang intimate wedding ceremony sa Alfonso, Cavite. Nagsilbing ring bearer ang isa sa dogs ni Carla na si Teddy. Nag-post din ang kanyang makeup artist na si Mariah Santos ng prep ni Carla na effortlessly radiant and elegant.
Ipinost din niya ang portrait ni Carla na tinawag niyang most beautiful bride na mala Mama Mary raw ang beauty. First love and high school sweetheart ni Carla, si Dr. Reg. Kabilang sa mga ninang ng couple, si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Present din sa kasal ang ilang malalapit na kaibigan at kaanak. Nag-share din ang kanilang guests ng videos and photos na kuha sa ceremony at reception ng kasal ng newlyweds. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Beep 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 sa motorista, kung diesel ang ginagamit nyo, humabol na sa pagpapakarga mamaya. Batay kasi sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, may dagdag na 60 centavos sa kada litro ng diesel simula bukas. Wala namang paggalaw sa presyo ng gasolina habang may 60 centavos na dagdag presyo rin sa kada litro ng kerosene. Eto na ang mabibilis na balita. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office sa mga driver ng mga sangkot na sasakyan sa viral road rage sa Marikina nitong bisperas ng Pasko. Ayon sa investigasyon, siningitan umano ng sasakyan papasok sa parking ang sanhi ng road rage. Sa January 7, pinaharap sa LTO ang mga sangkot. Naka-preventive suspension ng lisensya ng mga driver sa loob ng 70 araw at pansamantalang inilagay sa alarm status ang dalawang sasakyan. Lumabas sa paunang investigasyon na expired na ang rehistro ng pickup na sangkot sa insidente. Na-recover ng pulisya ang mahigit 26 na milyong pisong halaga ng hinihinalang high-grade marijuana o kush sa isang coastal area sa San Vicente, Palawan. Ayon sa pulisya, isinuko ng isang grupo ng kabataan ng iligal na droga matapos itong matagpuang palutang-lutang sa dagat ng Sitio Gawid. Hawak na ng Palawan Forensic Unit ang iligal na droga. Nahuli kamang pagsalpok sa railings ng isang lalaki na sakay ng kanyang motorsiklo sa barangay Banilad, Cebu City. Nahiga siya sa kalsada at nilapitan ng ilang mga residente. Base sa police report, lasing ang biktima na galing sa isang party. Nakatulog pa raw ang lalaki matapos mabangga kaya inilipat siya ng mga residente sa bangketa. Gayon din ang kanyang motor. Nakita sa CCTV ang paglapit sa biktima ng isang lalaking naka-brown na t-shirt at may kinuha. Napagalamang susi pala yun ng motor. Nahuli kam din ang aktwal na pagtangay sa motor ng biktima. Kinaumagahan na yan na i-report ng biktima sa mga pulis. Natunto ng motorsiklo na naibenta na kapalit ng 7,000 pisong halaga ng shabu. Reklamong paglabag sa anti-fencing law ang isasampa ng mga pulis sa lalaking tumanggap ng ninakaw na motor. Iniimbestigahan din ang pagbigay niya ng shabu sa kawatan kapalit ng motor. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Patay ang magkapatid na lalaki sa Cebu City matapos barilin itong mismong araw ng Pasko. Cecil, sino yung bumaril sa mga biktima? Rafi, 2 kapitbahay nila ang nasa likod ng pamamaril. Ayon sa investigasyon, biglang pumasok ang mga sospek sa bahay ng mga biktima. Unang binaril ang mas nakatatanda sa 2 biktima na kakalaya lang umano mula sa kulungan at sinasabing target ng mga sospek. Nang makita ng nakababatang kapatid ang sinapit ng kanyang kuya, sinubukan niyang tumulong. Pero siya naman ang pinagbalingan ng mga sospek at binaril din. Nahuli ang gunman matapos ang ilang oras. Pag-amin niya, paghihiganti sa mas nakakatanda sa magkapatid ang dahilan kaya niya nagawa ang krimen. Sinampahan na siya ng reklamong murder. Hinahanap pa ang kasabwat niya sa krimen. Arestado ang isang babae sa Surigao City dahil sa tangkang pagdukot sa isang sanggol. Ayon sa pulisya, hindi magkakilala ang nanay at ng sanggol at ang sospek. Nag-alok umano ang sospek sa nanay ng sanggol na bilhan sila ng damit bilang pamasko matapos magpakilalang isang vlogger. Nang nagsusukat na ng damit ang nanay, kinuha ng sospek ang sanggol at saka tumakas. Matapos magsumbong ang nanay sa mga pulis sa mall, agad naglagay ng checkpoint at nireview ang mga CCTV sa mall para matukoy kung saan nagpunta ang sospek at ang tinangay nitong sanggol. Kalaunan, naaresto sa pantalan ang sospek na papunta na sana sa Siargao Island. Pag-amin ng sospek sa pulisya, nagawa niya ang krimen dahil sa pressure mula sa kanyang kinakasama na gusto nang magkaanak.
Mahaharap sa karampatang reklamo ang sospek. Sinusubukang kunan ng pahayag ang pamilya ng sanggol. Sa mga maghahanda ng lechon, ihanda na ang budget dahil mas mahal na yan habang papalapit ang medianoche. Sa lechon capital of the Philippines na La Loma, Quezon City, 1,400 pesos ang kada kilo ng lechon. Ang 4 to 5 kilos ng lechon, 12,000 pesos ang presyo. 13,000 pesos naman kung 6 to 7 kilos. Ang malalaking lechon na 14 hanggang 21 kilos, nasa 19 hanggang 23,000 pesos. Sabi ng ilang nagtitinda, mas mahal ang lechon ngayon dahil mataas ang demand sa karning baboy. Lumaki rin daw ang kanilang gastos para tiyaking walang African swine fever ang mga paninda nilang baboy. Magkahiwalay na nararatipikahan ngayong araw ng Kamara at Senado ang BICAM report sa 6.793 trillion peso 2026 national budget. At para walang duda sa paggastos, magkakaroon din daw ng transparency portal para sa proyekto ng mga ahensya. Balitang hatid ni Jonathan Andal. People-centered budget ang tawag ng mga senador at kongresista sa pinirmahan nila kahapon na Bicameral Conference Committee report para sa 6.793 trillion peso 2026 national budget. Ang gusto po naming itawag dito sa budget na ito ay isang people-centered budget. Ito pong budget na ito ay talagang pinaghirapan na buuin ng Kongreso at ng Senado at ginawa po namin ang lahat para ito po ay maging transparent, accountable. This is a product of the very first open BICAM in history. Ito naman po ay ginawa ho natin dahil gusto ho natin maibalik ang tiwala ng taong bayan sa ating pamahalaan. Mamayang hapon, raratipikahan na ng hiwalay ng Kamara at Senado ang BICAM report ng budget para maging General Appropriations Bill na ipapadala rin daw agad mamaya kay Pangulong Bongbong Marcos para pirmahan o di kaya i-veto kung may hindi aaprubahan. Confident naman kami na walang mabibito dito dahil very close yung aming coordination sa executive at very close yung coordination namin sa mga ahensya. Wala pong pork barrel sa 2026 budget. Dati nang sinabi ng Malacanang na pag-aaralan muna ng Pangulo ang 2026 budget kaya sa unang linggo na ito ng Enero mapipirmahan. Isa sa mga pagbabago sa 2026 budget ay ang pagbabawal na sa mga politiko na makialam sa pamimigay ng ayuda ng gobyerno. Lahat po ng types, AX, MAEP, TUPAD, covered na po yun. Mayroon pong prohibition sa political involvement. Hindi rin sila pwedeng maglagay ng mga tarpaulin or paraphernalia during the distribution. Para iwas korupsyon naman at para madaling bantayan ang paggastos sa kaban ng bayan, iniutos na ngayon sa 2026 budget na magkaroon ng mga ahensya ng transparency portal. So meron po dong project monitoring, project status, nandun na po kung nabid, magkano nabid, sino yung contractor, ano yung actual status ng implementasyon ng mga proyekto. So yun po talaga yung main safeguards natin para siguraduhin na lahat mo ng mga proyekto ay nai-implement ng tama. Sa 23 senador at kongresistang miyembro ng BICAM, 11 lang ang humarap kahapon at personal na pumirma. Higit kalahati ang wala. Yung mga hindi nakapunta nagpadala ng authorization for their e-signatures. All 11 BICAM members will vote in favor of the ratification of the Bicameral Conference Committee report. Naka-official business po sila sa ngayon. Nilinaw naman ni Swansing na hindi ni-impluwensyahan ng liderato ng Kamara ang mga kongresista para bumoto sa 2026 budget. Yan ay matapos sabihin ni Batangas Representative Leandro Leviste na inalok daw siya ng incentive na 151 million pesos na alokasyon sa 2026 budget ng isang abogadong nagpakilalang galing daw sa opisina ni Swansing. Hindi po iniimpluwensyahan ng House leadership ang sino mang individual na miyembro ng Kongreso, ng Kamara na bumoto ng kung papaano mang paraan. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Gustong paimbestigahan ng Malacanang kung paano nakuha ni Batangas Representative Leandro Leviste ang mga dokumentong nanggaling daw kay dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Sagot ng kongresista, lahat ng sinasabi niya ay pwedeng ma-verify. Isiniwalat naman ni Senador Ping Lacson na merong mga cabinet secretary na humingi umano ng allocable sa 2025 budget ayon na rin sa mga dokumentong mula raw kay Cabral. Balitang hatid ni Mav Gonzalez.
Isiniwalat ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na hindi bababa sa 5 cabinet secretary at ilang undersecretary ay may bilyong-bilyong pisong allocables at non-allocables sa 2025 budget base sa dokumentong hawak niya. Sabi ni Lacson, galing ito sa abogado ni yumaong dating DPWH Yusek Catalina Cabral at mga dokumento mula aniya mismo sa DPWH. Kabilang daw rito ang isang ES na may 8.3 billion pesos at si dating DPWH Secretary Manny Bonoan na may 30.5 billion para sa 2025 lamang. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Bonoan kaugnay nito. Sabi ni Lacson, ang allocable ay patungkol sa mga mambabatas na nanghihingi ng proyekto. Kaya tanong ni Lacson, bakit nagkaroon nito ang mga cabinet secretary? Base rin daw sa pahayag ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, bukod kay Bonoan ay naghatid din siya ng kickback sa isa pang miyembro ng gabinete. Dagdag ni Lacson, meron ding bilyong-bilyong pisong halaga ng allocable para sa House leadership at sa ilang party list group. Maaari raw ipa-authenticate ang mga dokumentong ito sa Department of Budget and Management o sa DPWH mismo. Pagkatapos, pwede rin aniyang ipatawag ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga cabinet secretary. Nang tanungin si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kung may mga cabinet officials sa listahang hawak niya, sagot niya may mga acronym siyang nakita. Isang acronym po na kasali doon ay SAP. Hindi ko po masasabi sino si SAP, pero nandun po sa 8 billion pesos of projects si SAP. Hindi lang po yung listahang ito ang nakalap ko. Meron din po akong iba pang mga listahan ng mga insertions. At ayon din po sa ibang mga nakalap kong mga ebidensya, lumabas din po doon ang acronym SAP. Nagpost si Leviste ng kanyang email sa DPWH noong October 1 nang mag-request siya ng DPWH budget kada legislative district. Pati ang sagot sa kanya ng DPWH noong namang October 20. Kalakip ng email ng DPWH ang ilang dokumento. Kabilang ang isang liham na may pirma mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon. Sabi ni Leviste, binigyan niya ng ilang araw ang DPWH para i-authenticate ang mga dokumentong in-upload niya sa Facebook. Never ni Sec Vince sinabi na hindi tunay ang aking mga dokumento. Ang sinabi lang niya, hindi pa niya napatunayan. Hindi po na-authenticate. Opo, okay. Kasi baka nasa abroad siya. Sinabi sa akin ni Sec Vince noong September na isa sa publiko niya ito. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Dizon kaugnay sa mga bagong pahayag ni Leviste. Pero nauna na niyang sinabi na wala siyang ino-authenticate na anumang dokumento. Hindi rin daw malinaw kay Dizon kung ano ang mga nakuhang dokumento ni Leviste. Sabi pa ng kongresista, maraming pumigil sa kanya na mag-privilege speech ukol sa Cabral files at sila rin daw marahil ang pumipigil ngayon kay Dizon na ilabas ito. Lahat ng mga tao na nakapakalat dito, ayaw nilang lumabas ang mga pakalat ka. At sila rin ko ay mga kaibigan ng aking ina. Pero, gusto ko silang public malaman kung saan nagastos yung 3.5 trillion pesos sa DPWH. At nakakalungkot din na imbes na ilabas, mukhang pinagtatakpan pa. Kaya sana si DPWH naman po at si Sec Vince Dizon ang maglabas nito at hindi na lang hanapan sa akin. Gayon din ang ilan umano na ipinadaraan pa sa kanyang inang si Senator Loren Legarda upang huwag ilabas ang listahan. Sinusubukan pa naming makunan ng pahayag ang senadora. Sinagot din ni Leviste ang alegasyon ni Dizon na sa pilitan niyang kinuha ang mga dokumento kay Cabral. Bakit after 5 days lang niya sinabi yan? Actually, November ko pa sinasabi meron akong files from Yusek Cabral. Wala siyang sinabi na ganung kwento. Sabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, dapat imbestigahan kung paano nakuha ang Cabral files. Lumalabas kung sa staff nang galing, mukhang hindi galing kay Yusek Cabral. Kasi sa staff kung katotohanan lang din naman ang gusto natin, agad-agad mo nang ipakita. Yusek Claire Castro will make a fool of herself because everything that I'm saying can be verified even by publicly available data. Kaya ang sinasabi niyo po ay tama. Ang dapat mangyari dito ay hindi natin pagtakpan ang mga proyekto na pinapropose ng mga mababatas. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Ikinagulat at ikinagagalit ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na tila siya ang pinatutungkulan na ES ni Lacson na may 8.3 billion pesos na allocables umano sa 2025 budget. Giit ni Bersamin wala siyang hiniling, inendorso o inaprobahang kahit anong DPWH project o budget allocation noong 2025. Handa raw siyang makipagtulungan sa investigasyon kaugnay sa umunoy allocables sa 2025 budget batay sa Cabral Files. At kaugnay sa inasahang pagratipika sa BICAM report sa 6.793 trillion pesos na 2026 national budget at iba pang mga issue, nakasalang si Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good afternoon, Rafi. Good afternoon sa ating mga tagapakinig. Opo, ano pong asahan ng taong bayan sa sinasabi ni House Appropriations Committee Chair Representative Mika Sonsing na people-centered budget o itong 2026 national budget? Sumasang-ayon ako sa kanya, Rafi, na ito ay isang people-centered budget. In fact, ang tawag ko nga dito nung una ay budget na nakatuon sa ating human capital development. Dahil kung titignan natin yung malalaking itinaas, edukasyon, health, at agriculture. Ito yung tatlong sektor na malaki ang itinaas sa loob ng ating budget. Lalo ng education. Abot na tayo sa 1.3 trillion ang budget natin sa education. Sa classrooms alone, aabot tayo ng almost 63 billion ang classrooms natin. Kaya matutugunan na natin ang maraming mga problemang hinaharap ng sektor ng edukasyon. Gaano po kayo kakumpiyansa na sapat yung inilagay na safeguards pagdating sa implementation at paggamit ng pondo, lalo na po sa ayuda? Ang pinakamahalagang safeguard para sa akin, Rafi, ay yung mga safeguard natin sa infrastruktura. Dahil sa mga unang panahon, ang mga items sa infrastructure are either lump sum o wala siyang mga detalye, walang mga station number or coordinates. Kaya dito nangyayari yung ghost project or dito rin nangyayari mga substandard project. In ibang mga project, hindi nga mahanap kung nasaan. No? So itong bagong inilagay natin, mabusisi lang dahil nga sa libo-libong project na nakasulat sa loob ng budget, mayroon na lahat ito ng mga coordinates at station number. Kaya mahanap na ito ng ating mga kababayan at makikita nila gaano kahaba, saan dadaan, anong barangay ang dadaanan nito. Paano po magagamit ng taong bayan yung transparency portal? Gaano kadali ito para sa ordinaryong mamamayan na mamonitor itong mga proyekto ng pamahalaan? Aminado ako, ang budget documents ay komplikado, no? Dahil napakakapal siya. Itong enrolled copy lang ay 4,300 pages at talagang isa-isa nakadetalye yun yung iba't ibang aspeto ng ating budget. Pero dito sa Senate Transparency Portal, naka-upload na ngayon yung umpisa ng budget, yung National Expenditure Program. Pangalawa, in-upload rin namin yung General Appropriations Bill. Ito yung dumaan sa Kongreso. In-upload rin natin yung Senate version. Ito yung inaprobahan ng Senado. At in-upload rin natin yung BICAM. At later on, ma-upload naman yung General Appropriations Bill. Ito na yung General Appropriations Act, no? Yung GAA na tinatawag natin. Ito na yung tapos, yung napermahan na ng ating Pangulo. So makikita natin yung bawat proseso ay naka-upload na yung dokumento, kasama na dito yung mga attachments. Makikita na natin dito kung paano na bago, paano nadagdagan, paano nabawasan, sino nagdagdag, sinong mga personalidad ang naglagay ng mga proyekto doon para masundan ng taong bayan kung paano naabot natin yung final na bersyon ng ating budget. So yung implementation po nito, makikita rin po ba dito sa Transparency Portal? Magandang tanong yan. Implementation, ibang bagay yan, Rafi, dahil nasa executive na yan. Kaya isang aspeto lang yung pag-aaproba ng budget at isang aspeto pero mahalagang aspeto dahil nga doon sa mga nangyayari sa huling mga panahon. Kaya itong budget natin ay ginawa natin transparent, open, participative para marinig rin natin sa ating mga kababayan kung ano pa yung mga dapat natin gawin sa proseso ng budget at maipakita sa kanila kung ano yung aming binabalangkas. Pero yung implementasyon, yan ay isa rin sa mga pinakamahalagang aspeto dahil ngayon aprobado na yung budget, yung susunod na hakbang dito, susunod na hamon ay ma-monitor natin yung implementation ng
budget. And of course, may oversight po dito yung Kongreso. Tama. Sabi po ng Correct. Pangulo sa kanyang SONA, haharangin o ibabalik niya ang budget na malayo dun sa National Expenditure Program. Confident po ba kayo na pasado sa Pangulo itong BICAM version ng budget? Ako, 101% confident ako na ito ay sang-ayon o pareho ang direksyon na tinatahak ng executive dito sa loob nakapaloob dito sa budget na ito. So nakikita ko na pareho ang direksyon ng executive at lehislatura pagdating sa 2026 budget. At ito yung mga aspeto pagdating sa tinatawag nga natin human capital development, education, health, agriculture. At nakikita ko yan din naman ang mensahe ng ating Pangulo nung siya ay nagbigay ng kanyang SONA na gusto niyang tutukan ang sektor ng edukasyon at aspeto ng kalusugan. Dahil nga ito ay napaka-importante aspeto para maging matibay ang lipunan natin. Very quickly po, bago ako pumunta sa ibang issue, ano pong pinakamalaking lesson na na-derive nyo dito sa, kumbaga, bagong paraan ng pag-aapruba ng BICAM? Transparent na siya ngayon. Ano po yung lesson ninyo going forward? Well, Rafi, aminado ako na hindi perpekto yung proseso, hindi rin perpekto yung budget. Lalo na yung proseso dahil talagang first time na naging open yung BICAM, first time na nagkaroon ng technical working groups, first time ina-upload yung mga dokumento. Pero yung pareho lang, kahit na first time lahat to, in-apply namin yung dating calendar. No? Kaya aminado ako na yung pag-transmit ng budget this year ay delayed. No? Dahil dati natatransmit yan, second week of December, natatransmit na sa executive, nare-review na ng executive at napepermahan bago magtapos ang taon. Pero ngayon talagang aminado ko delayed dahil nga yung lumang calendar ang ginamit namin sa bagong proseso. Kaya yan ang isa sa pinaka masasabi kong mahalagang leksyon na nakuha namin na dapat mag-adjust yung calendar. Tingin ko dapat agahan yung pagbabalangkas ng budget, hindi pwedeng gamitin na yung dating kalendaryo. At para mabusisi din po ng taong bayan. Mapunta naman po ako sa ibang issue. Anong po reaksyon nyo sa sinasabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na merong umanong mga secretary at undersecretary na may allocable funds dun sa 2025 budget? Well, Rafi, mahirap magkomento dahil hindi ko nakita itong listahan na ito. Maraming lumalabas na listahan sa iba't ibang news outlets kaya medyo hindi ko alam kung alin ang titignan. Kaya napakahirap magkomento kung ano ba talagang laman nitong listahan na ito. Ako personally, hindi ko nakita pa itong listahan. May mga nakita ko sa internet but hindi ko naman alam kung totoo yun o hindi. Sige po, abangan natin itong approval ng BICAM report. Maraming salamat po. Maraming salamat, Rafi. Thank you. Salamat po sa Senate Finance Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian. Yan ang rescue operation sa nasirang pump boat sa dagat sakop ng Gihulngan City, Negros Oriental. Nailigtas ang 3 lalaki, 1 babae at 2 bata na 3 oras na nagpalutang-lutang matapos masira ang sinasakyan nilang pump boat. Ayon sa Philippine Coast Guard, patungong Dumanhog, Cebu ang mga biktima nang may madaanan silang mga debris ng kahoy. Sinubukan ng operator na alisin ang debris pero nadulas siya at tinamaan ang gilid ng bangka. Nabutas ang pump boat at bahagyang lumubog. Isang napadaang barge ang sumaklolo sa kanila. Feel ng Dasbia ang pa-block screening ng fans para sa pinagbibidahan nilang MMFF entry na Love You So Bad. Sa isang mall sa Quezon City, dinaluhan nila Dustin Yu at Bianca De Vera ang block screenings. Present dyan ang maraming fans na nagtulong-tulong para maging success ang event. Overwhelmed daw sila sa magagandang feedback ng fans sa pelikula. Dream come true naman ito para kay Bianca na nominate pa bilang Best Actress. Super happy because like I always say, isa to sa mga pinaka-masayang Pasko ng buhay ko. And syempre this Christmas, we're not only spending it with our families, but we're spending it with our supporters as well, our newfound families. 21 block screening in just one day. Talagang binuo nila yung pangarap namin and grabe yung support nila for the movie Love You So Bad. I mean, maraming feedbacks, good feedbacks, maraming nagsasabi na sulit yung movie, so nakakatuwa lang talaga. Ito ang GMA Regional TV News. Patay sa pamamarilang isang dating punong barangay ng Barangay Sagneb sa Bantay, Ilocos Sur.
Sospek sa krimen ang nakababatang kapatid niya na kasalukuyang chairman ng barangay. Ayon sa investigasyon, dati nang may alitan ng magkapatid dahil sa pamamalakad sa barangay. Na-recover sa crime scene ang ilang basyo ng bala ng baril. Kalaunan, sumuko ang sospek na maharap sa mga karampatang reklamo. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuna ng pahayag ang sospek at iba pang kaanak ng biktima. Sugatan ng isang lalaki matapos matamaan umano ng ligaw na bala sa barangay Pahanokoy, Bacolod City. Ayon sa pulisya, kasama ng biktima ang kanyang mga kaibigan nang bigla siyang nakaramdam ng sakit sa kaliwang hita at kamay. Doon na niya nakita ang sugat. Isinailalim sa paraffin test ang biktima at ang dalawang kasama niya bilang bahagi ng investigasyon. Sa Pavia, Iloilo naman, nagtamo ng sugat sa kaliwang paa ang isang babae matapos magpaputok ng baril ang kanyang kapitbahay. Base sa investigasyon, lasing ang kapitbahay nang magpaputok ng baril. Walang narecover na basyo sa lugar. Arestado ang sospek na isinuko rin ang baril na walang dokumento. Mahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injury na may kaugnayan sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Walang pahayag ang suspect. Kaugnay sa kahandaan at mga paalala ng Bureau of Fire Protection para sa ligtas na pagsalubong sa bagong taon, kausapin natin si BFP Public Information Service Chief at Spokesperson, Fire Superintendent Anthony Arroyo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes po, Sir Rafi, ligtas na umaga po sa ating lahat. At itong bagong taon at sana po ay ligtas talaga. Sana nga po. Para masaya. Opo, kumusta po ang monitoring ninyo ng mga naitatalang sunog at maging yung kahandaan sa papasok na bagong taon? Sa kahandaan po na ginawa ng aming tanggapan ay mula po ng Code Blue ay tinaas na namin to sa Code Red ng December 23. Yung Code Blue po ay more on prevention na kapag train na tayo doon ng mga community, ganun rin yung mga OPLA na ligtas pamayanan natin at intensified na po yung mga inspection sa mga critical infrastructure tulad ng mga hospital at iba pang healthcare facilities. Gayon din yung mga tindahan ng mga paputok, no? At iba pang matataong lugar tulad ng mga sakayan ng mga bus at iba pang malls. At dahil po sa December 23 ay naging full alert status na kami dahil coded na nga at maaasahan nyo po ang walang patid na serbisyo mula po sa aming tanggapan. Maaasahan nyo ang mahigit 3,000 fire trucks, 31,000 firefighters ay maaasahan nyo nationwide. At kami po ay makikita nyo na sa mga pangunahing kalsada, ganun din sa mga matataong lugar at mga designated community fireworks. Yan po ang ginagawang kahandaan po ng aming tanggapan po. Opo, ano pong kadalasang sanhi ng mga naitatalang sunog sa mga ganitong panahon? So for December po, medyo tumaas nga po ang bahagyang tumaas ang insidente ng sunog. Meron na tayong reported na 1,135 for the month of December. At sa katunayan, ay apat dito ay dahil po sa firecracker and other pyrotechnics related. Apat po ang reported natin for this December. A totaling of 24 na po from January 1 hanggang this date po. Non-conclusive pa siya. I-compare natin siya last year ay merong 39 total fire incident related sa firecracker and pyrotechnics. So sana po itong remaining number of days at lalo na yung salubong sa bagong taon ay wala nang madadagdagan na sunog dahil sa mga paputok at iba pang pyrotechnics. So ang number one cause po ay electrical cause pa rin. Pangalawa yung open flame at pangatlo naman yung embers and sparks. So nagdadagdag rin ng factor talaga for this December, no? Kasi alam nyo, mas marami ang gumagamit ng electrical appliance. Nagiging dahilan ng overload, no, at nakababad na doon yung mga sound system and other electrical appliance din tulad ng mga cooking equipment. At pangalawa, yung open flame. Opo, no, maraming nagluluto. Opo, at madalas gumagamit ng extension cord ang mga kababayan natin kapag nagpa-party sa mga kalye, hindi ho ba? Yes po, at yung mga extension cord, hindi naman DTI approve ang karamihan dyan. No? Marami pa rin tumatangkilik sa available sa online o sa bangketa. Mumura, kaya talagang marami ang tumatangkilik. Yun nga, hindi nakadesenyo sa akmang
demand ng mga kagamitan. Kaya mabilis nagiging dahilan ng overload. At yung iba din ay kahit yung magandang klase, DTI approved nga, pero ginagamit naman pang outdoor, nababasa no? sa ulan. So hindi siya nakadesign talaga sa outdoor. At tandaan natin, pag extension cord therapy na banggit nyo, ginagamit yan, panandalian lang talaga. After paggamit, unplug po. Hindi po yan permanent or pangmatagalan. Pero alam naman natin, karamihan po gumagamit ng extension cord, halos hindi na nga tinatanggal. So hindi po pwede sa Philippine Electrical Code, hindi pwede yung exposed na wire. Kasi madali siyang ma-braid, no? Madali siyang masira, madali siyang maapakan, at pwedeng mag-cause ka ng short circuit or other electrical causes. Maganda paalala po yan sa mga gumagamit nitong mga extension cords. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Yes, Sir Rapi, at magandang tanghali rin po. Yan po si Bureau of Fire Protection Spokesperson, Fire Superintendent Anthony Arroyo. Mainit na balita, sumagot ang Office of the Ombudsman sa pahayag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste tungkol sa hawak umano niyang Cabral files na may listahan ng insertions sa 2025 budget. Congressman Leviste presented only limited portions of the list, responsive, in fairness, to specific inquiries. But he did not present the entire set of files he claimed to possess, even when asked to do so. Yan ay matapos sabihin ni Leviste na noong Nobyembre pa niya ipinakita sa Ombudsman at sa Independent Commission for Infrastructure ang Cabral files na may listahan ng mga mambabatas na pinaglaanan umano ng pondo para sa DPWH projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, buhay pa si dating Undersecretary Catalina Cabral nang hingin nila ang kopya ng mga dokumento kay Leviste. Susubukan ng GMA Integrated News na kuna ng bagong pahayag si Leviste tungkol sa sinabi ng Ombudsman. Sabi ni Clavano, kailangang suriin ang budget insertion sa Cabral files para matukoy kung may katiwalian. Dagdag ni Clavano, hawak din nila ang Central Processing Unit ng computer ni Cabral sa DPWH para masuri ang mga dokumentong posibleng gamiting ebidensya sa ginagawa nilang investigasyon. The office is preparing to conduct a digital forensic examination of the CPU of the former USEC. And this will be done transparently, and the office considers this a critical development as it allows the investigation to proceed on the basis of an original digital piece of evidence. Sa mga nakakita ng online survey daw ng DSWD na nag-aalok ng bigating rewards, hindi po yan totoo. Itinanggi ng kagawaran ng mga kumakalat na online survey na ito. Posible raw na ginagamit yan ng mga scammer para makuha ang mga pribadong impormasyon ninyo. Huwag daw basta-bastang mag-click ng link na makikita sa mga ganitong klaseng posts at yakin ang impormasyon ay galing sa official DSWD accounts. Mga mare, muling mapapanood ang taunang countdown ng Kapuso Network sa December 31. Rehearsal pa lang para sa Kapuso Countdown to 2026, ramdam na ang energy. Dapat daw abangan ang performance ni na River Cruz at Rogen Cruz na puspusan sa rehearsal. Ready na rin para sa New Year ang dance moves ng ex-PBB housemates sa sina AZ Martinez, Vince Maristella at Lee Victor. Mga Kapuso, sa December 31 na yan sa SM Mall of Asia, Seaside Boulevard sa Pasay. Libre ang admission at magbubukas ang gates ng 6 p.m. Mapapanood din ang Kapuso Countdown to 2026 sa GMA 10:30 p.m. at sa official Kapuso online platforms. Ito po ang Balitang Hali, bahagi kami ng mas malaking misyon. 3 araw na lang, bagong taon na. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.